Hello po sa lahat ng mga katulad kong nakikinig sa mga kwento nyo sa channel. Magandang araw o gabi sa inyo, Sir Bob. Tawagin na lang akong Julina, hindi ko tunay na pangalan. Dito ako ngayon nakatira sa Hong Kong. Matagal na rin ako nakikinig sa channel nyo dahil namimiss ko rin yung mga kwento sa Pilipinas. Marami na po akong karanasan na nakakatakot, kahit naman hanggang ngayon. Itong ibabahagi ko, nangyari to nung dalaga pa ako. Nasa 20 years old pa lang ako nito. Nagtrabaho ako bilang embalsamador. Babae ako at hindi naman ako takot sa mga ganitong bagay. Bata pa lang kasi ay namulat na ako sa ganitong trabaho. Ang lolo, tito, kahit na nga yung tatay ko ay naging embalsamador. Minsan nga, binibiro kami na pamilya embalsamador. Malayong bayan po yun sa Quezon Province. May pinasukan ako na parang experience na lang din dahil curious ako sa mga kwento sa akin ni lolo at tatay. Parang gusto ko na ba na ako mismo ang makakita at maagawa nun. Nag-a-apply ako noon pa abroad, kaya habang hindi pa ako nakakaalis at naghihintay, naisipan kong mamasukan muna sa trabaho ni tatay. Hindi naman ako regular. Minsan lang ako magpunta kapag kailangan ng tulong o kaya kapag walang tatao talaga. Sa una, aaminin ko na medyo may kilabot. Sa paghawak para ng bangkay, maninigas na talaga ang kamay. Paano pa kung ikaw mismo ang magbubukas ng katawan para linisan yon? Tapos dalaga pa ako, iisiping nag-iinarte lang. Nung mga unang linggo at buwan ko, madalas ako nasusuka. Hindi ako makatulog at kahit ang makakain ay hindi ko rin magawa ng maayos. Nangangayayat na nga ako nun. Hindi na nga ako nagkakamay kung kumain kasi may kakaibang pakiramdam. Pero kahit na ganun, hindi pa rin ako umalis sa trabahong yon. Noong mga panahon kasi, matagal makalipad sa abroad. Kailangan talaga ng pera. Hindi naman kasi kami mapera nun, kaya saan ba ako kukuha? Ayoko ring umasa sa mga magulang ko noon, kaya nagsumikap ako. Yung kinikita ko, sa akin lang lahat yon at iniipon ko. Hanggang sa ilang buwan na ang lumipas, nakakaya ko na rin at nasasanay na sa ganoong klase ng trabaho. Nalaman ko na totoo pala yung sinasabi ni lolo, na makikita mo ang iba't ibang klase ng taong namatay. Para bang kahit na hindi mo sila kilala, nagkakaroon kayo ng koneksyon. Siguro yun na rin ang dahilan kaya naging matapang ako. Kasi sa trabaho namin ganoon, may mga multo talaga. Hindi ko maikakaila yun dahil ilang beses kong naranasan. Pero hindi yon ang kinatakot ko. May isang pangyayari sa trabaho na kahit kailan ay hindi ko makakalimutan. Kahit na matagal na panahon na akong tumigil sa pag-iimbalsamo, almost 25 years na rin. Naaalala ko pa, kakatapos ko lang kumain nun. May dinalang bangkay sa amin. Tapos yung tatay ko, wala. Kaya ako at yung isang kasama ko lang ang naroon. Itong kasama ko ay bago pa lang nun. Wala pang isang buwan. Kaya naiintindihan ko ang takot niya dahil dumaan din ako sa ganoong sitwasyon. Kaya ang mangyayari, ako ang mabubukas ng katawan ng bangkay. Tapos siya na lang yung mag-a-assist sa akin. Binata ang dinala sa amin. Base sa pamilya niya na nakausap ko ay nasa 23 years old pa lang. Wala naman daw sakit. Wala ring nangyaring aksidente. Bigla na lang daw hindi nagising sa mahimbing na tulog. Marami na akong kwentong narinig at yun yung unang beses na hahawak ako ng bangkay na maaaring namatay sa bangungot. Nanghihinayang nga rin ako kasi bata pa, tapos may maganda din daw trabaho. Pagdating ng katawan, hindi muna namin yun ginalaw kasi may 24 hours pa bago namin imbalsamuhin yon. Hindi ko alam kung anong paniniwala yon na baka pwede pang mabuhay ulit. Hindi ko na yon inalam pa, basta sinusunod ko lang. Dahil dalawa nga lang kami ng kasama ko, napag-usapan namin yung tungkol doon. Naikwento niya sa akin na may kakilala raw siyang nabangungot rin, tapos nabuhay nung i-embalsamo na. Sabi ko nga, what if ganun pala ang mangyari? Tapos nagtawanan kami na baka tumakbo na lang kami dahil sa takot.
Kasi sino ba namang hindi matatakot kung mabubuhay ang patay na? Hanggang sa kinabukasan, wala rin namang nagbago doon sa bangkay. Dahil nag 24 hours na, kailangan na namin yung imbalsamuhin. Nagsabi na kami sa pamilya noong lalaki na nagbabantay. Nag-iiyakan na sila. Wala na raw talagang pag-asa pa. Sa ganito rin palang trabaho, hindi lang patibayan ng sikmura, pati na rin ng emosyon dahil madadala ka rin sa iyakan ng mga kaanak. Kailangan lahat malakas kapag nag-iimbalsamador ka. Pero itong isa na to ang pinakakaiba sa lahat ng bangkay na nahawakan ko. Habang nililinisan namin siya, parang ang buhay pa siya. Sa dami ng bangkay na nahawakan ko, alam kong hindi siya patay, pero hindi naman rin siya humihinga. May record sa ospital na sinasabing patay na talaga siya. Ayoko siyang galawin kasi paano kung may mali lang talaga na nangyayari. Sinubukan ko siyang kausapin. Unang beses na ginawa ko sa pag-iembalsamo. Pero wala akong nakuhang response. Wala na akong nagawa. Kaya drinin ko na yung dugo at likido sa katawan niya, tapos pinuksan ko na yung katawan. Nilinisan ko. Ginawa ko yung dapat gawin. Pero nakapanlulumo kasi iba sa pakiramdam. Ilang beses ko rin siyang nakitang parang lumuluha kasi namamasa yung gilid ng mga mata na parang may tumutulo mula roon. Ni minsan, di ko nakita yon sa mga patay na dinala dito sa amin. Nang matapos kami, hindi na siya nawala sa utak ko. Sa kanya ako pinaka-nahirapan. Parang naging malaking epekto siya sa mental health ko. Matapos niya, 1 linggo akong hindi pumasok. Naipaglamay pa nga ako sa kanya. Dati naman sa mga nagiging kliyente namin, hindi ako nagpupunta. Ewan ko kung anong meron sa taong yon. Hindi naman kami magkakilala. Nang magpunta ako sa burol noon, last lamay na, nakilala ako ng kamag-anak niya. Ang sabi niya na ako nga yung nag-embalsamo. Maya-maya pa, may lumapit sa amin nung nag-uusap kami. Isang matandang babae yon, sing edad siguro ng lolo ko. Tapos naikwento na ako nga raw ang humawak sa bangkay nung lalaki. Dinig kong pinag-uusapan nila na bakit feeling nila buhay na buhay yung lalaki. Parang anytime babangon ito. Sinabi kong imposible ka ako yon. Kasi nga wala naman na siyang dugo kahit na naroon ang mga laman loob niya. Kumbaga, nalinisan na talaga siya. Nagsalita yung matandang babae na sayang daw kasi pwede pa yung mabuhay. Noong inimbalsamo ko raw, hindi pa talaga patay yon. Nangatuwiran ako na lagpas 24 hours na. Tapos may dala silang document galing sa ospital na wala na talagang buhay yung lalaki. Kako, hindi naman pwedeng basta galawin yon kasi baka kami ang makasuhan. Ang sabi niya, naglakbay lang daw yung kaluluwa ng lalaki. Habang natutulog daw yon, hindi niya alam na patay na pala siya dahil walang malay yung kaluluwa niyang naglalakbay. Kinilabutan ako. Kaya pala kako kakaiba siya sa lahat. Nasabi ko pa na kinausap ko pa nga siya pero wala namang sagot. May mga ganoon daw talagang pangyayari. Kung tinawag daw ng isa sa kaanak niya ng 3 beses ang pangalan ng lalaki, baka pwede pa raw matawag ang kaluluwa nito. Kaso ay hindi na yon nagawa. Huli na ang lahat. Dahil sa sinabi ng matanda at sa na-experience ko, malaki ang naging epekto sa akin. Alam ko na wala akong kasalanan dahil sinunod ko lang naman ang bili ng pamilya pati na yung embalming procedure. Pero siguro kung alam ko rin na ganun ang gagawin, baka siguro buhay pa hanggang ngayon yung lalaki. Pinagtirik at pinagdasal ko na lang ang kaluluwa niya na sana ay makalakbay na ang kaluluwa niya sa liwanag. May mga pagkakataon nun nung embalsamador pa ako ay may mga pagpaparamdam pero hindi palagi. Hindi ko alam kung kaluluwa ba yun ng mga patay na naidala sa amin, mga paggalagalang kaluluwa, o yung kaluluwa ng batang lalaking naembalsamo ko na pwede pa raw palang mabuhay. Ewan ko na. Pero ang tagal ko rin inisip at dinamdam yun.
Hanggang sa finally, makapag-abroad na ako nun. Hanggang dito na lang Sir Bob ang kwento ko. May iba pa akong stories, pero next time na lang. Salamat at God bless. Mapagpalang araw sa inyo Sir Bob at sa mga masugid niyong taga-subaybay. Ako nga pala si Arman na atira sa Iloilo. 2023 po nung unang naging listener ako ng mga stories nyo matapos kong marinig na pinapaigan rin pala kayo ng anak ko. Sa tuwing nakikinig kasi ako sa channel nyo, naaalala ko ang mga kwento sa amin nung kabataan ko. Palagi kasi yung kinukwento ni Lolo. Tungkol kay Lolo Delfonso itong kwentong ibabahagi ko sir. Nagtatrabaho po siya bilang isang embalsamador sa isang funeral service sa lugar nila. Isa pa lang daw noon ang anak ni na Lolo at tuwing linggo siya umuwi sa kanila kasi wala siyang trabaho. Nasa 7 years na ring trabaho ni Lolo yon kaya medyo nasanay na siya. Nung nag-resign ang isa niyang kasamahan, naghanap sila ng isa pang pwede niyang makatulong. Doon na pumasok ang tinawag niyang si Katamyong, isang matandang lalaki. As in matanda na raw, kulubot ang balat at puti na ang mga buhok, pero malakas pa rin kung kumilos. Hindi niya alam kung ilang taon na ito dahil malihim daw masyado yon, kaya walang nagtatanong. Medyo may kasungitan din. Kahit na friendly si Lolo, hindi niya naging kasundo yun. Ang gusto kasi ni Katemyong, siya na lang ang lahat na magtatrabaho. Hindi naman pwede yon dahil mahihirapan siya kung mag-isa lang tapos matanda pa. Tuloy lang sa trabaho kahit na hindi nakikipag-usap si Katemyong. Isang araw, may 2 bangkay. Uunahin nila yung isa pero ang sabi ni Katemyong na huwag na raw, siya na raw ang bahala. Pinapaalis niya si Lolo. Kung gusto raw, umuwi na lang muna siya. Wala rin naman doon yung mga amo nila. Si Lolo naman ay hindi na nakipagtalo pa. Umalis na lang din siya kasi gusto nga niyang maasama yung pamilya niya. Napapadalas na ganoon ang ginagawa ni Katemyong. Hindi rin naman nakakarating sa amo nila ang ginagawang ganon, kaya parang naging pabor na rin yon kay Lolo. Kumbaga kapag naroon ang mga amo nila, nagkukunwari na lang siyang tumutulong. Inisip niya na baka saninang humawak si Katemyong ng mga bangkay. Nabanggit kasi noon na halos 2 dekada na rin siyang embalsamador. Talagang tumigil lang siya nung nagkasakit siya. Wala rin ni isa sa kanila ang nakakaalam kung saan siya nakatira. Nakikita rin naman ni Lolo na gamitin nga ni Katemyong ang pag-iembalsamo. Magaling siya at mabilis matapos. May isang pagkakataon pa na si Lolo lang ang naroon tapos may bangkay na iembalsamuhin. Siya na ang nag-asikaso nun. Tapos pagdating ni Katemyong, galit na galit sa kanya. Talagang nanginginig daw sa galit. Ang akala nga ni Lolo na magkakasakitan sila. Kaya napasagot na rin si Lolo na bakit kasi kailangan na siya ang palaging magtrabaho doon. Baka mamaya raw ay isumbong siya sa mga amo nila at mawalan pa siya ng trabaho. Hindi sumagot si Katemyong. Hinarap sa kanya yung mga pinaglagyan niya ng laman loob. Tapos itinuro ni Lolo. Doon nga sa kabilang kwarto na talagang lagayan nila. Agad daw tumakbo papunta roon si Katemyong tapos nagmamadali din siyang umalis. Bitbit niya yung lumang bayong. Dala na raw yun ni Katemyong nang lumipat siya doon. Wala nga raw halos dalang damit yung matanda at isa pa, ayaw na ayaw niyang pinakikialaman siya at yung bayong na yon. Hinayaan na lang yon ni Lolo kasi baka magkaroon ba sila ng gulo kapag sinita niya. Pumasok si Lolo sa loob ng kwarto. Nakita niya na wala na roon yung mga laman loob ng tao na inalis niya sandali. Inisip niyang hindi naman pwedeng kunin yon ni Katemyong dahil nga ibabaon pa nila yon ng maayos. Kapag nagkataon na pakalat-kalat yon ay masisita sila. Baka magbayad pa yung funeral home na pinagtatrabahuhan nila. Pati raw yung mga imbak ng dugo na nakuha niya. Bawal yun mawala. Magiging toxic yun na makakapinsala pa sa iba.
Hinanap ni Lolo si Katemyong para kausapin. Nang makita niya to, pabalik na ulit ito sa loob. Walang kibo, seryoso lang. Nagtanong si Lolo pero ang sagot lang sa kanya ay hayaan na lang niya. Gusto maipagtalo ni Lolo pero parang iba na ang mood ni Katemyong. Parang kani-kanina lang na galit tapos sa mga oras na yon ay sobrang maaliwalas naman daw yung tinuran niya. Medyo moody kumbaga. Pero iniintindi niya kasi nga matanda na. Habang tumatagal, medyo nagiging weird na raw si Katemyong. Nakakaramdam na ng kakaiba si Lolo. Hindi naman siya masumbong sa mga amo nila kasi wala naman siyang klarong dahilan na maisusumbong. Kasi nakikita naman na masipag si Katemyong. Hindi pa demanding at hindi maarte. May hirapan na rin silang maghanap pa ng ibang embalsamador. Dahil bibihira lang naman ang mga tao na gustong magkaroon ng ganong klaseng trabaho. Lalo dati nung panahon ni Lolo, nung mga 1960s. Ipinagsawalang bahala na lang ni Lolo ang mga iniisip niya dahil baka raw tamang hinala lang siya sa matanda. Sabado pa lang nun, nagpaalam na si Lolo na uuwi muna siya at sa Lunes na lang siya babalik. Wala namang naging problema dahil yun naman talaga ang gusto ni Katemyong. Ang maging mag-isa sa trabaho. Nang umalis si Lolo, may isang bangkay pa sa kanila. Pero yung bangkay na yon, wala pang nagikling. Galing kasi yon sa aksidente, tapos walang kahit anong pagkakakilanlan. Habang nasa biyahe si Lolo, naalala niya na nakalimutan niya yung isa niyang bag sa kwarto. Andoon pa naman yung pera niya at yung regalo niya para sa birthday ng anak niya na si Papa noong mga panahon na yon. Siguro around 11 PM na rin. Hindi na rin niya tinawag sa Katemyong kasi baka hindi siya marinig. May susi naman daw siya ng tinutuluyan nila at sa likod siya dumaan. Nang makuha niya yung gamit, bigla niyang naisipan na puntahan si Katemyong. May kung ano raw kasi sa kalooban niya na para natutulak sa kanya para alamin kung ano ba yung pinaggagawa ng matanda kapag siya lang yung mag-isa. Baka raw malaman na rin ni Lolo kung ano bang sikretong tinatago ni Katemyong. Malayo pa lang siya sa lugar kung saan sila nag-eembalsamo, may naririnig na siyang ingay na para bang kumakain. Pero kakaiba yon. Hindi naman daw yun normal na tunog ng taong kumakain kahit na gutom pa. Para yung sa isang hayop. Dahan-dahan tinulak ni Lolo ang pinto pero nakasarado yon. Hindi nila pwedeng isara yon sa totoo lang dahil minsan may mga kaanak raw na ayaw ipasara. Pero sigurado dahil wala namang kaanak na nag-claim doon sa bangkay, ginawa na lang ni Katemyong ang gusto niya. Inilapit daw ni Lolo yung tenga niya para mas marinig pa. Tunog daw talaga yon ng kumakain, yung lumalantak ng pagkain ng parang isang hayop. Sa sobrang curious ni Lolo, umakyat siya sa isang bangko para silipin yung nangyayari sa loob. May maliit na uwang kasi doon na nababalutan lang ng manipis na kurtina. Hindi siya gumawa ng kahit anong ingay para hindi maistorbo. Pero halos malaglag daw siya sa kinatatayuan nang makita si Katemyong na kinakain yung laman loob ng bangkay. Sandali pa nga yung napahinto at nakiramdam sa paligid dahil baka mapansin na may ibang tao. Pero bumalik din sa pananabik nitong kumain. Halos pandidiri at takot ang naramdaman ni Lolo ng mga sandaling yon. Wala naman daw nag-iba sa itsura ni Katemyong maliban sa nagkaroon siya ng matatalas na ngipin at kulay pulang mga mata. Parang sarap na sarap daw ito sa nilalantakang laman loob. Balot ng dugo yung kamay niya at bibig. Doon lang napagtanto ni Lolo na kaya pala gusto ni Mang Temyong na mag-isa lang sa trabaho dahil may ginagawa siya sa mga bangkay. Inilihim ni Lolo na alam niya ang ginagawa ng matanda. Hindi rin naman daw siya nito sinasaktan. Isa lang ang naisip niya tungkol sa pagkatao ni Katemyong, na isa siyang aswang. Dahil ang mga aswang lang naman daw ang gustong kumain ng laman loob ng tao. Isang taon ang lumipas, umalis na rin si Lolo sa trabaho para maghanap ng ibang trabaho sa syudad. Hindi na niya alam kung anong nangyari kay Katemyong. Basta ang huli na lang niyang nabalitaan na nagsara na yung funeral home na pinagtatrabahuhan niya nung namatay na ang may-ari nun.
Baka siguro lumipat na ng ibang lugar si Ka Temyong o namatay na. Pero hindi naman daw basta-basta namamatay ang mga aswang hanggat hindi na isasalin ang bertud nila. Sa ulado ko na ang kwento ni Lolo dahil paulit-ulit niyang kinukwento sa aming magpipinsan yon nung nabubuhay pa siya. Hanggang sa dalawang anak ko na medyo bata pa o teenager na mahilig rin sa mga kwentong katatakutan ay naikwento ko ang mga yan. Halos lahat ng mga kamag-anakan namin ay alam ang kwento ni Lolo. Kaya kahit papaano ay may alam din kami ng kaunti tungkol sa aswang at kung ano ang iilang proteksyon laban sa kanila. Hanggang dito na lang Sir Bob ang kwento. Sana ay nagustuhan ninyo at mai-feature nyo sa channel. Hello sa inyo Sir Bob. Ako si Ernesto na atira sa Masbate. Isa akong silent listener nyo since 2022. Matagal ko na pong pinag-isipan bago ko ibahagi ang karanasan kong to. Minsan kasi ay binabagabag pa rin ako nito kahit na matagal na siyang nangyari. Noong binata pa ako, namasukan ako bilang isang embalsamador doon sa amin. Gusto ko na kasing bumukod. Tapos nung may hiring ng embalsamador na libre ang tirahan at pagkain, talagang pinatos ko. Alam ko na nakakatakot ang trabahong yon. Sino ba naman ang gugustuhin na humawak ng patay? Pero dahil may kakaiba rin sa akin, nahilig talaga ang mga kakaibang bagay, natuwa rin ako. Mabilis lang naman ako natuto dahil may training sila. Noong una, taga-assist lang ako. Ako ang inuutusan na mag-ayos ng mga gamit at magdinis ng lugar kapag tapos na. Medyo boring nga yon para sa akin, kaya minsan pinapanood ko yung kasama ko na nag-eembalsamo. Hanggang sa unti-unti ko ring sinubukan. Sa pagtagal sa trabaho, naging maayos naman ang lahat. Minsan, nakakaya ko na mag-isang gawin yon. Minsan naman ay may kasama ako. Ang isa sa ginawa ko noong nagtatrabaho ako ay ang pagkuha ng picture sa katawan ng mga bangkay na iniembalsamo ko. Dekipad na cellphone pa yung gamit ko noon. Yun bang may camera na malabo? Weird man painggan pero palagi ko yung tinitingnan. Tapos kapag nagkikita-kita kami ng mga barkada ko, pinapakita ko rin sa kanila. Hindi naman lahat ng katawan talagang kinukuhanan ko ng picture. Doon lang sa mga babaeng medyo maganda at sexy. Alam kong mali ang pagkuha ng picture ng patay na iniembalsamo. Privacy na kasi yun, tapos hubad pa yung picture nila. May pagkapilyo talaga ako nung kabataan, tapos sulsul din ang mga tropa ko. Napag-uusapan namin madalas yon kapag may inuman. Palagi na yon. Hanggang sa parang na-addict na akong kumuha ng mga pictures. Sumubok akong kumuha ng video habang nag-eembalsamo para maipagmalaki sa mga tropa ko na ang tapang ko. Pero mahirap yun gawin mag-isa. Hindi ko rin pwedeng ipaalam sa kasama ko yung ginagawa ko kasi tiyak malalagot ako, lalo na sa pamilya ng iembalsamuhin. Isang araw, dumating ang bangkay ng isang babae. Ang kinis ng balat niya, maputi at ang ganda ng hubog. Bata-bata pa yon. Siguro wala pang 18 years old or kaka-18 pa lang. Hindi ko maiwasan yung kapilyuhan ko, lalo at mag-isa lang ako. Aaminin ko no na minsan talaga may pagkakataon na nagagalaw ko yung bangkay. Alam ko talagang mali at immoral at dito ko lang unang kinuwento sa inyo, sir. Ngayon kapag naiisip ko yon, nandidiri talaga ako. Itong bangkay ng batang babae, ang daming pictures na nakuha ko sa kanya. Talagang pinaglaruan ko siya. Hindi ako natakot kasi wala namang ibang tao doon. Ako lang. Walang makakakita ng gagawin ko. Sa mga tropa ko lang din naman yun pinapakita. Tapos di ko sinesend sa kanila kahit hinihingi nila. Grabe yung pamababoy na ginagawa ko sa katawan ng babae. Patay na nga tapos ginaganon pa. Nang matapos at masihan na ako,
Sakto naman na dumating yung kasama ko. Nagpaalam ako kasi siya na raw yung mag-aasikaso doon. Hanggang sa dumating na rin yung pamilya ng babae. Ako naman, pabida na naman sa mga barkada ko. Habang nagiinuman kami, pinakita ko yung picture at may video pa. May iba sa kanila na parang gusto na rin daw maging embalsamador para maasubok naman din daw ng ganon. Sabi ko na bibihira namang may ganoong batang babae. Tapos, may isa akong barkada na parang kilala yon. Ang sabi niya na ginahasa daw yung babaeng yon. Hindi niya matanggap kaya nagpakamatay. Bata pa raw yon, mag-18 pa lang. Ginawa kong katatawanan yon. Biro ko pa nga, akala ko pa naman ako na ang nauna. Ang tarantado ko talaga nung mga panahon na yon. Nung gabing yon, bumalik na ako sa tinitirhan namin. Wala kasi akong pasok. 2 days ang off na hiningi ko dahil nga birthday ng tropa ko at alam kong languna naman ako sa alak. Yung bahay pala na tinutuluyan namin, sa likod lang mismo kung saan kami nag-iembalsamo. May maliit dong bahay at tulugan lang yon. Tapos sa labas kami nagluluto. Sanayan lang na ganoong buhay. Masisikmura na lang talaga ang lahat. Double deck ang higaan namin, tapos sa baba ako. May harang namang kumot na naging kurtina. Kapag lasing ako, hindi ako madalas na nakakatulog kaagad, kaya nakahiga lang ako, paulit-ulit na pinapanood yung video at pictures ng babae. Pasintabi po, pero nagiinit ako noon kapag pinapanood ko yon. May kakaiba kasi talaga sa kanya. Habang tinititigan ko yung picture, biglang may tumawag sa akin. Hindi naka-save yung number. Nung mga panahon kasi na yon, minsan may bigla na lang tatawag o magte-text, tapos magiging textmate mo na rin. May clan din kasi akong sinalihan noon, kaya baka ka ako naikalat na rin yung number ko. Sinagot ko yung tawag. Ilang beses ako nag-hello, pero ang narinig ko lang, mahinang tugtugin ng piano. Parang nadilim-dilim yung lugar tapos may echo pa. Akala ko, kakilala ko na niloloko lang ako o baka tropa ko lang na bagong bili ang SIM. Nag-hello ulit ako. Walang nagbago. Mahinang tunog ng piano lang. Tapos maya-maya may umiiyak ng babae. Ang lalim ng boses niya na nakakakilabot. Nagtaasan nga yung balahibo ko sa totoo lang. Nagtanong ako kung ano nangyari sa kanya, pero hindi siya sumasagot. Umiiyak lang. Mahina nung una hanggang sa palakas ng balakas. Umieko nga yung iyak niya na para bang nasa loob siya ng kulob na kwarto. Madilim at mag-isa. Ganun yung pakiramdam. Pinatay ko na lang yung tawag. At doon ko unti-unting narinig na may umiiyak. Hindi na siya nanggagaling sa cellphone ko, kundi sa loob na ng kwarto ko. Pinakiramdaman ko muna nung una kasi baka sa labas yon o sa kabila. Baka dala lang din ng alak. Pero hindi eh. Sa loob talaga ng kwarto ko nanggagaling. Pasimple akong sumilip. Tiningnan ko kung may tao ba, pero wala naman. Tinawag ko pa yung kasama ko dahil baka may kausap siya. Pero wala naman akong kasama nun. Mag-isa ako sa kwarto noong mga oras na yon. Maya-maya pa, tumawag na naman yung number. Nang sagutin ko, umiiyak na babae na naman at humihingi ng hustisya. Sa kilabot ko, pinatay ko yung call. Tapos pinura ko yung call history dahil ayaw ko nga maalala. Baka lasing lang ako nun. Napunta na naman ako doon sa picture ng bangkay ng babae. Kahit anong pilit ko na mag-back o alisin yon, ayaw talaga. Pinilit ko na lang patayin yung phone ko. Pero ayaw niya mag-off. Hindi na aalis yung picture ng babae. Bala ko nga buksan yung likod para tanggalin yung battery. Doon na namatay yung cellphone. Nung nilagay ko ulit yung battery at ibuksan na naman yung phone, bumalik ulit sa picture ng babae. Nanginig na ako sa takot nun. Sa isip ko ay buburahin ko na lang. Kaso ayaw niyang madelete. Walang nangyayari.
Wala akong mapindot na kahit ano sa cellphone ko. Ilang saglit pa, may umiiyak na naman. Pero yung tunog ay parang galing na malapit sa higaan ko. Para bang yung kurtina na lang yung pagitan naming dalawa. Nagsasalita rin siya at humihingi ng tulong. Pero mas lamang yung pag-iyak niya. Sobrang gulo na ng utak ko noon. Sumasabay pa yung cellphone ko at yung lango sa alak. Alam kong may impluwensya na rin ng alak, pero nawala bigla yung tama ng alak sa akin dahil doon. Pati nga ako ay halos maiyak na. Hindi ko na alam ang gagawin ko na naibato ko pa yung cellphone ko. Tapos nagdasal. Para na kasi akong mababaliw nun. Humingi ako ng tawad sa lahat ng mga kagaguhan at katarantaduhang nagawa ko. Paulit-ulit yung dasal ko. Baka kasi kaya ako nakakaramdam ng ganoon dahil sa mga kalokohan at pambabastos sa mga bangkay. Hindi pa rin nawawala sa pandinig ko yung umiiyak na babae. At kahit naibato ko na yung cellphone ko, rinig ko pa rin yung ringtone dahil may tumatawag sa akin. Nagsasabay yung iyak tapos yung basag na tunog ng ringtone. Mas lalo akong kinilabutan. Panay sorry pa ako at pangako na hindi ko na uulitin yung kasalanang ginawa ko. Hindi ko bababuyin yung katawan ng mga taong namatay na. May katagalan din yung nangyari. Hanggang sa bigla na lang nagbukas yung pinto. Narinig kong tinatawag ako nung kasama ko, tas pinulot niya yung cellphone at binigay sa akin. Hindi ko raw ba naririnig na may tumatawag sa akin? Nagtaka pa siya kung anong nangyayari. Hindi ko siya sinagot, pero mukhang alam niya na may tama ako ng alak. Mabuti na lang at magpapahinga na rin siya, kaya may kasama na ako. Simula nang mangyari yon, binura ko na lahat ng pictures at video sa phone ko. May mga tropa ako na naghahanap pa sa akin ng picture. Bakit daw di na ako mayabang tulad ng dati? Wala akong ibang pinagsabihan nito. Binitbit ko tong kwento na to hanggang sa tumanda na ako. Kahit na hanggang ngayon na hindi na ako embalsamador, naaalala ko pa rin yon. Kaya salamat sa channel nyo, Sir Bob. Nagawa ko ring mailabas tong natatanging kwento na nakatatak pa rin sa buhay ko. Alam kong habang buhay na akong hahantingin nito. Salamat sir sa pagbabasa.